Moises Castro at narito ang mga napapanahong balita. Umarangkada na sa Metro Manila ang Love Bus kasabay ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong nakaraang Sabado. Handog ng electric buses na ito ang libre, ligtas, accessible at friendly na transportasyon para sa mga seniors at PWD. Ito ay libre sa loob lamang ng buwan ng Setyembre at sa sandaling ito ay matapos, ito ay magiging libre na lamang tuwing rush hour. Ang Love Bus ay bumabiyahe mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi sa mga lugar gaya ng Valenzuela Gateway Complex, UST, Quiapo Church, Manila City Hall, Rizal Park, PhilAm Friendship Bridge, Ospital ng Maynila, CCP, PPTC, HK Sun Plaza o DFA, MetLife o Double Dragon, SM MOA, Parcal, Ayala Manila Bay at PTEX. Para mas mapadali ang pagbiyahe, i-download ang Love Bus app sa Play Store para sa ruta at schedule ng mga biyahe. Hindi pa rin bumibitiw si Senator Rodante Marcoleta sa hangarin nitong i-apply sa Witness Protection Program ang mag-asawang Pacifico at si Sara Diskaya. Narito ang detalye. Hindi para husgahan ang sworn statement ng mag-asawang Diskaya. Ito ang naging pahayag ni Senator Rodante Marcoleta nitong Lunes sa isang press conference sa Senado. Anya, tanging Korte Suprema lamang ang may karapatang magberipika at magdetermina kung ito ba ay may katotohanan o wala. Alam mo, yun nga ang korte nang magdidetermine nun later on. Kami, nahangga lamang kami doon sa paggawa ng batas sapagkat ang aming direction is always in aid of legislation. Gusto kong malaman ninyo, there is a distinction between police investigation at saka yung investigation in aid of legislation. Matapos ang pagsiwalat ng mga Diskaya sa ilang mga sangkot na mambabatas, gayon din ang kamakailang pagprotesta ng mga relihista sa kanilang bahay sa palagay ni Senator Rodante Marcoleta na nanganganib ang buhay ng mga ito, kaya naman nagara niyang in-apply ang Witness Protection Program para sa mag-asawa. Kuwento ni Marcoleta na pumayag naman umano noong una si Justice Secretary Crispin Remulla rito, kaya't kanyang ikinagulat ang pagbabago nito ng isip kung saan kanya nang inatras ang programa para sa mag-asawa. Ang desisyong ito ay isa sa mga dahilan kung bakit hindi nilagdaan ni Senate President Tito Soto ang rekomendasyon ni Senator Marcoleta para rito. Bukod dito, nilinaw din ni SP Soto na walang kinalaman ang pagiging magkalaban ni Diskaya at ng kanyang pamangkin na si Pasig City Mayor Vico Soto sa hindi niya pagpayag. Dahil kalaban ng pamangkin ko, hindi, that is completely false. Sapagkat wala sa lugar. Paano mong gagawing witness protection program, magkakaroon ng immunity yung bilyon-bilyon ang ninakaw sa gobyerno, allegedly? Paano mo gagawin yun? Tapos ayaw isole? Hindi, yun ang requirement para maging isang witness protection, na WPP ka. Samantala, hindi naman sang-ayon si Marcoleta sa requirement na kailangan munang ibalik ng Diskaya ang umano'y ninakaw nila sa gobyerno dahil under investigation pa ito at kung sakali mang mag-comply bago ang pinal na hatol ng korte ay wala umanong batayan kung magkano ang halaga na dapat ibalik ng mag-asawa. Kaugnay nito, planong komprontahin ni Marcoleta si SOJ Remulla sa tamang pagkakataon. Ito ay upang linawin ang naturang paksa. Sa kabilang banda, iginiit din ng senador na hindi niya hinuhusgahan ang naging salaysay ni Hernandez sa Kamara. Bagkus ay pinaliwanag ang pagkakaiba ng kaso niya sa pagitan ng mga Diskaya. Kasi yung kay Bryce Hernandez, meron kaming dokumento na binigay mismo ng Okada. Yung ipinatalo niyang pera, napakarami. Merong 14 million, merong 15 million. Tapos meron siyang ginagamit na isang ID na in-issue ng LTO. Litrato niya pero ibang pangalan. Habang ang sa mga Diskayaan niya ay voluntary statement mula sa floated questions sa komite. Nakatakda namang magpatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Huwebes sa pamumuno ng bagong chairperson na si SP Pro Tempore Ping Lacson.
Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Inilunsad na ng Department of Agriculture o DA nitong Martes ang 20 pesos na kilo ng bigas para sa transport sector, partikular sa mga driver ng bus, jeepney at tricycle, maging sa transport operator sa ilang syudad sa bansa. Ayon sa DA, mapapakinabangan ito ng mahigit 57,000 mga manggagawa sa sektor. Inisyal na benepisyaryo nito ang mga nasa Quezon City, Navotas City, Angeles City, Pampanga, Cebu City at Tagum City. Sa ilalim ng programa, maaaring makabili ng hanggang 10 kilo kada buwan ang mga kwalipikadong tsuper at operators. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Mga opisyal ng DOTR, obligado ng gumamit at sumakay ng public transportation. PHIVOLTS, nagbabala sa posibleng pagputok ng Bulkang Kanlaon kasunod ng naitalang magkakasunod na lindol. DPWH Secretary Dizon, tuluyan ng tinanggal sa serbisyo ang 3 kontraktor na sangkot sa FC sa Bulacan. Minorya, umalma sa muling pagbalik kay Bryce Hernandez sa detention facility ng Senado. PIDEA at LTO, magpapatupad ng Oplan Harabas o random drug test sa PUV drivers. US at China, nakatakdang sa pinalang kasunduan sa TikTok ownership. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.